Binuksan ko na ang membership sa aking channel. Maaari kayong maging member sa pag-click ng join na makikita sa tabi ng subscribe button. Ang mga members ang aking isa-shoutout sa mga video at magkakaroon sila ng badge. Maraming salamat at ngayon simulan na natin ang pang-10 parte ng The Return of the Mad Demon. Ang nakaraan. Aayusin niya ang power ng Heavenly Pearl at ang fundamental principle ng engravings sa isip niya na may malinis na estado. Nilabas niya ulit ang kamay niya at gumamit ng teknik. Nagsabi si Lee ng calm, at agad na may lumabas na itim na kamay. Nagulat si Lee dahil nakuha niya ang isang storage. Habang nasa kamay niya na ito, napangiti si Lee at sinabing, nakapadesisyon na siya ng pangalan, at ito ay ang Great Heavenly Pearl Engravings Technique. Dahil isang sikreto ang Heavenly Pearl, itatago niya ang dalawang salita na ito sa sarili niya, at tatawagan niya na lang itong Great Engravings Technique. At dito nagtapos ang pang-9 na parte. Magsisimula ang pang-10 parte sa isang maliwanag na araw. Habang naglilinis si Gunpyeong, nagulat siya nang biglang may dumating na babae. Pumunta din agad si Gunpyeong kay Lee para sabihin ito. Tinanong ni Lee kung may gusto bang makita siya. Sumagot naman si Gunpyeong na oo. Isang babae ang pumunta para ipaalam ang balita sa Union Master tungkol sa Ilyang Prefecture. Sabi rin ni Gunpyeong na papalayasin niya sana ang babae kung iba man ang pinunta niya. Pero naisip ni Gunpyeong na kailangan marinig ni Lee ito dahil ito ay isang bagay na tungkol sa Ilyang Prefecture. Napaisip naman si Lee kung ano ang balita sa Ilyang Prefecture, dahil hindi pwedeng magkaroon ng problema bigla ang Ilyang Prefecture ngayon na nasakop niya na ang Black Rabbit Union. Tinanong naman ni Gunpyeong kung tawagin niya ba ang babae. Napaisip muna si Lee, pero pumayag din agad. Pagbukas ng pinto, isang babae ang naglalakad papalapit kay Lee. Nanginginig ang babae, at namukha naman ito ni Lee. Siya ay si Miss Son at nagtataka si Lee kung bakit andito ang babae na matagal niya nang hindi nakita. Inutusan naman ni Gunpyeong ang babae na sabihin sa Union Master ang eksaktong nangyari. Nagpakilala ang babae, at siya ay si Son Soso galing Ilyang Prefecture. Napaisip naman agad si Lee tungkol sa pangalan ng babae, at biglang sinabi na maganda ang pangalan niya, at nagtaka si Son dito. Sabi naman ni Lee na wala lang iyon at ipagpatuloy ang sinasabi niya. Nagsalita ulit si Son na merong lugar sa Ilyang Prefecture na ang tawag ay Zahain, at ang lugar na iyon ay pagmamay-ari ng isang errand boy. Nagulat ang mga tauhan dahil ang errand boy ng Zahain ay ang Union Master. Dagdag pa ni Son na ang errand boy na iyon ay may inumin na i-offer sa Black Rabbit Union. Nanginginig pa rin si Son, pero patuloy pa rin sa kanyang pagkwento, habang nakikinig naman si Lee. Naiinis naman si Gunpyeong kay Son dahil ini-snitch niya ang Union Master sa mismong Union Master. Hindi makatingin ng diretso ang mga executives dahil nababaliw na sila sa mga sinasabi ng babae. Natapos na magkwento si Son, at agad-agad tumingin ang mga executives kay Lee para sa sagot niya tungkol dito. Nakinig naman ng mabuti si Lee kay Son. Inulit lang ni Lee ang sinabi ni Son sa kanya, na ang errand boy ng Zahain ay pinatay ang mga owners ng brothels at tuluyang kinuha ang Ilyang Prefecture. Dagdag pa ni Lee, good news ito. Nagtaka naman si Son kung ano ang good news. Tinanong ni Lee kung may mapupuntahan pa ba si Son. Sumagot naman si Son na wala na siyang mapupuntahan. Sabi naman ni Lee na nakakahiya naman ito, dahil ang isang matapang na babae ay walang mapuntahan. Napaisip naman si Lee kung ano kaya ang gagawin niya sa kanya. Kaya nagtanong din agad si Lee kung gusto ba si Son na ibigay sa kanya ang managerial position para sa mga servant girls. Natuwa at di makapaniwala si Son. Sabi naman ni Lee na ang mga matatapang na babae ay kailangan gamitin ng may pangangalaga. Tinanong naman ni Lee kung gusto rin ba ni Son magtrabaho sa Black Rabbit Union. Dagdag pa ni Lee na matanda na si Son, at siguradong may experience na si Son dahil nagtrabaho siya sa Plum Blossom Brothel. Kaya perfect si Son para sa trabahong ito.
Nagpasalamat naman si Son, at gagawin niya ang kanyang makakaya. Pero biglang nagsabi si Lee na may kapalit ito at kailangan ay pangako ni Son ang dalawang bagay, dahil ang pagta-trader ay magreresulta sa kamatayan. Sumang-ayon naman dito si Son. Tinuro naman agad ni Lee si Son at sinabing, ang pinakamahalagang bagay ay isipin ni Son ang mga lumalabas sa bibig niya. Nabahala naman si Son ng saglit dahil mukhang narinig niya na ito dati. Nagtanong naman si Lee kung mahirap ba iyon para kay Son. Sumagot din agad si Son na susundin niya ang mga iuutos ng Union Master sa kanya. Biglang sabi ni Lee na pasado na si Son, at nagulat naman si Son dito. Inulit ni Lee ang sinabi niya na pasado na si Son. Tuwang-tuwa naman si Son at malaki ang pasasalamat niya. Sabi pa ni Son na pagsisilbihan niya ang Union Master ng buong-buo mula ngayon. Sumagot naman si Lee na dapat talaga magpasalamat si Son dahil binigyan siya ng isang pang pagkakataon. Nagtaka naman si Son kung anong ibig sabihin ni Lee na isa pang pagkakataon. Nahihirapan naman si Lee makakita dahil sa mask na meron siya. Tinanggal niya ito, at makikitang nagulat si Son sa nakita niya. Tinanong naman ni Lee kung nakakagulat ba ang pogi niyang muka. Dahil sa gulat, natumba si Son sa sahig at bumula ang bibig. Nagulat at tinanong ni Lee kung bakit siya nag-collapse. Tinignan naman ni Gunpyeong kung nahinga pa si Son. Sabi naman agad ni Gunpyeong na nahimatay si Son dahil sa gulat. Inutos naman ni Lee na hayaan ang mga servant girls na alagaan si Son. Para isipin na nahimatay siya nang makita ang muka ng Union Master, ay isang kabastusan. Nagtaka naman si Gunpyeong kung bakit siya ipapaalaga. Sumagot naman si Lee na kung gusto ba nila itapon lang ang walang malay na babae sa labas pagkatapos niyang sabihin na wala siyang mapupuntahan. Dagdag pa ni Lee na wala silang mga puso. Nagulat naman sila sa sinabi ni Lee sa kanila. Nagpaalala naman si Lee na ganito siya maawa, at nagulat ang mga executives at nakatingin lang sa kanya sa pagkagulat. Sa susunod na panel, makikitang nagte-training sila. Inutos ni Lee na magsimula sila ng 500 basic push-ups at excluded naman dito ang mga warriors ng Golden Dragon Pavilion. Pinaalala naman ni Lee ang lahat na unang paraan ng Dark Faction ay mag-train, pangalan ay mag-train pa rin, at pangatlo ay ang lumaban. Makikitang hirap na ang mga warriors sa ginagawa nila. Dagdag pa ni Lee sa paalala na, bukod sa paggamit ng oras sa pagkain, pagbanyo, at pagtulog, magpo-focus lang sila sa pagpapalakas simula ngayon. Sabi din ni Lee na kailangan nila maging malakas dahil ginawa silang kaloko-loko sa Dark Faction noon. Inutusan naman ni Lee ang Golden Dragon Pavilion na gumawa ng mga sandbags sa garden at ilagay ang mga ito sa likod ng mga kasamahan nila na nagpupush up. Inutusan din ni Lee si Gunpyeong para bantayan sila kung ginagawa ba nila ang trabaho nila ng tama, at naintindihan naman ito ni Gunpyeong. Umalis na sila, at patuloy pa rin ang training ng iba. Inutusan ni Lee ang mga executives na gumawa ng 100 push-ups. At kapag nakumpleto na ang 100 push-ups, kailangan nila kumuha ng wooden sword at kalabanan ang mga mahihina. Pinapayagan ni Lee na maglaban sila hanggang mamatay, at umabot sa punto na bali-bali na ang mga buto. May ilan nang nakatapos sa push-ups at nagsikuhaan na ng sword. Ang dalawang executives ay kumuha ng sword sa pader. Nagtaka naman si Lee kung bakit nila ginagamit ang chinggang para sa wooden sword. Naisip niya puno ng weird na tao talaga sa Dark Faction. May iba pa rin na napupush at sabi ni Lee na mas magandang mabilis na nilang matapos ang 500. Ang sandbags na ginagawa ng Golden Dragon Pavilion ay paparating na, at ibig sabihin ay kailangan nila matapos ang push-ups ng may sandbag sa likod nila. Tinanong ni Lee kung anong mas madali, at sabi niya rin na ngayon ang madali, kaya mas binilisan ng mga tauhan ang pag-push up nila, at ang iba ay sumisigaw na dahil sa hirap. Narinig ito ni Lee, at sinabing maganda iyon. Maganda ang ekspresyon na iyon pag masakit na. Pinapayagan naman ni Lee na sumigaw sila hanggang sa gusto nila. Habang ginagawa pa rin nila ang push-up at labanan,
Inanunsyo ni Lee na magbibigay siya ng golden letters sa 5 tao na makakabuo ng 500 push-ups ng mabilis. Dumating na ang mga sandbags, at umalis muna si Lee. Sa susunod na panel, may hawak-hawak ng libro si Lee. Laking gulat niya, ito ay ang 12 Heavenly Generals Conquest Collection. Sabi ni Administrator Bahyuk na naisip niya na baka curious si Lee tungkol sa figure, itsura ng mga masks, martial arts at weapons ng 12 Heavenly Generals, kaya inorganize at sinulat niya lahat ng alam niya sa libro na may kasama na ding illustrations. Binuklat ni Lee ang libro at natuwa, lalo na sa mga illustrations. Nagulat din si Lee na may mga information pa siyang hindi alam tungkol sa 12 Heavenly Generals. Habang nagbabasa, nakita niya na babae ang Red Monkey. Sumagot naman si Bahyuk na ang Red Monkey ay isang special disciple. Siya ay babae na nagnakaw ng item na pina-commission ng Great Rakshasa sa kanya, ginamit niya ang pera na nakuha niya para mapag-aralan ang martial arts galing sa Great Rakshasa. Dagdag pa ni Bahyuk na kahit mababa ang rank niya kaysa sa Union Master, walang Heavenly Generals ang minaliit siya dahil sa kanyang kakaibang Qinggong skills. Tinanong naman ni Lee kung ang Qinggong ba ng Red Monkey ay magaling. Sumagot si Bahyuk na may mga matatalino na may talento sa iisang aspeto, at mukhang ang Red Monkey ay may talento sa Qinggong. Tinanong din ni Lee kung ang information tungkol sa Great Rakshasa ay naka-organize din ng ganito. Sabi naman ni Bahyuk na nasa dulo ito, dahil ang information tungkol sa leader ay palaging naka-organize sa huli. Napangiti naman si Lee dito at sinabing, hinuli talaga ni Bahyuk ang final boss. Natuwa si Lee sa libro na binigay ni Administrator Bahyuk. Dahil dito, bibigyan ni Lee si Bahyuk ng golden letter. Nagpasalamat naman si Bahyuk at sinabi na kahit hindi naman niya ginawa ito para makakuha ng pera, masaya niyang tatanggapin ito. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ni Bahyuk. Di rin nagtagal, dumating si Son at tinawag ang Union Master. Tinanong naman ni Lee kung ano ang pinunta ng Chief Attendant na palaging maganda sa mga salita niya. Pinaalam ni Son na ang isang masked individual ay nasa labas at hinahanap ang Union Master. Tinanong ni Lee kung anong klaseng mask ito. Sumagot si Son na isang monkey mask iyon. Sabi naman ni Bahyuk na mukhang ang Red Monkey iyon. Binuklat ni Lee ang libro at hinanap ang tungkol sa Red Monkey. Ang mga nakalagay na information ay baliw ang Red Monkey sa paggamit ng Qinggong, siya ay extreme kleptomaniac na may malaking kayamanan, siya ay ang latest disciple pero mabilis na tumaas ang rank sa pamamagitan ng pagtalo sa maraming Heavenly Generals, walang hiya din siyang tatakbo kapag nasa alanganin na siya at tatawagan niya itong patas lang. Maraming sabi-sabi din na ang internal arts cultivation speed niya ay mabilis dahil nagnanakaw siya ng mga elixirs. Nagkaroon ng deal sa Great Rakshasa na pag-aralan ang martial art na gusto niya sa Great Rakshasa para sa kapalit ng pagnakaw at pagpalit ng item, at ang Qinggong niya ay hindi basta babagsak sa 4 Heavenly Generals. Sinara agad ni Lee ang libro, at na-memorize niya na ang lahat ng ito. Lumabas na si Lee para makipagkita sa Red Monkey. Nakatingin lang si Lee at dumiretso paupo sa upuan niya. Lumapit si Red Monkey at kinamusta si Lee na kilala bilang Brother Rabbit niya. Sumagot naman si Lee at tinawag si Red Monkey na thief. Nagulat naman si Red Monkey at hindi niya nagustuhan na tinawag siyang thief. Napaisip din si Red Monkey kung ganito baka haba ang buhok ng Brother Rabbit niya noon. Nagsabi naman si Red Monkey na ang boses at paraan ng pagsasalita ni Brother Rabbit ay kakaiba. Napaisip naman si Lee na hindi ba ganito ang relasyon nila sa isa't isa. Sumagot na lang si Lee na namali ang salita niya dahil sa pagod sa training kanina. Dagdag pa ni Lee na sinusubukan niyang pag-aralan ang mga extreme martial arts, pero ang injured ang lalamunan niya habang hindi na kayanan makontrol ng buo ang tunay na chi sa katawan niya, at ang boses niya ay nag-iba dahil sa sakit. Naisip naman ni Red Monkey na perfect ito dahil injured si Brother Rabbit. Sinabi ni Red Monkey na nagpunta siya dito para kamustahin si Brother Rabbit.
Dagdag pa niya na kung bibigyan siya ng allowance katulad nakaraan, hindi niya hahamunin si Brother Rabbit at aalis na din agad. Napaisip naman si Lee na kung nagpaplano ba si Red Monkey na punatin ang pera niya dahil sa tingin niya na hindi kaya ni Lee i-push ang sarili niya sa laban bago ang laban niya kay White Rooster. At gaya nga ng iniisip ni Lee, magulo talaga ang Dark Faction. Pinaalala naman ni Red Monkey si Brother Rabbit na hindi ba kailangan niyang magsettle ng mga bagay kay White Rooster sa susunod. Dagdag pa niya na kapag nasaktan si Brother Rabbit sa laban nila, ang chance na makasama si Brother Rabbit sa 4 Heavenly Generals ay babagsak ulit. Tinanong naman ni Lee kung pinupunit ba ni Red Monkey ang mga pera ng mga brothers niya ng ganyan, at kung isa ba siyang beggar. Nainis naman si Red Monkey dahil masyadong harsh na ang mga salita ni Brother Rabbit ngayon. Dahil dito, sabi ni Red Monkey na mukhang magsesettle niya ngayon kay Brother Rabbit. Biglang nagtanong naman si Lee kung magkano ba ang iniisip ni Red Monkey na kunin. Sumagot agad si Red Monkey kukuha siya ng 30 silvers, at hindi muna siya lalapit kay Brother Rabbit pansamantala, or pwede naman sila magkaroon ng laban. Naisip din ni Red Monkey na injured naman si Brother Rabbit kaya di malabong tatanggi siya sa hamon niya, or dapat ba niyang pataasin pa ang presyo. Tinawag ni Lee si Red Monkey na sister at sinabing gagawa siya ng kasunduan din. Kapag binigay ni Red Monkey ang mga pera na meron siya, magiging considerate si Lee dahil parehas naman silang member ng Death Clan at hahayaan niyang umalis si Red Monkey ng buhay. Dahil dito, nagulat si Red Monkey. Di makapaniwala si Red Monkey, at tinanong kung seryoso ba si Brother Rabbit. Hindi pa tapos si Lee sa kanilang kasunduan, at dagdag pa niya na hindi niya natatanggapin ang mga hamon kung di ibibigay ni Red Monkey ang pera. Kapalit pa neto, kapag natalo siya ni Red Monkey kahit isang beses lang, ibabalik ni Lee ang lahat ng makukuha niya. Lalong nagulat si Red Monkey, at binanggit ni Lee ang martial match gamble. Naisip ni Lee na may kasabihan na ang magnanakaw at gambling ay nagkakasundo, kaya hindi rin makakatanggi si Red Monkey sa offer ni Lee. Tinanong naman ni Red Monkey kung ano naman ang nilalaman ng martial match. Sumagot din agad si Lee na si Red Monkey na ang magdesisyon. Nakangiti naman si Red Monkey at nagtataka kung ano meron sa confidence ni Brother Rabbit ngayon. Tinanong niya kung nasira din ba ang ulo ni Brother Rabbit. Pero kung ano man iyon, maganda ito para sa kanya. Nagdesisyon si Red Monkey na kapag nakayanan ni Brother Rabbit na makuha ang mask ni Red Monkey sa loob ng kalahati ng 15 minutes, talo na si Red Monkey. Dagdag pa ni Red Monkey na pwedeng gamitin ni Brother Rabbit ang anumang method na gusto niya, at ang lugar nila ay dito lang sa Black Rabbit Union. Pumayag naman si Lee sa desisyon na ito. Nakangiti pa rin si Red Monkey at naisip na makukuha ba siya kung may chewing-gum siya. May kakaibang mali sa utak si Brother Rabbit kung ganun. Sa susunod na panel, nasa labas na sila Lee at Red Monkey. Nakahanda na si Red Monkey at hinahamon na si Brother Rabbit sa laban. Nakatingin lang sa kanya si Lee at mukhang naghahanda na rin. Nagsabi naman si Red Monkey na sobrang composed ni Brother Rabbit, pero ang oras na meron lang siya ay sobrang iksi. Pinatahimik ni Lee si Red Monkey at sinabihan na, bakit sinusubok ni Red Monkey na sermonan ang brother niya. Dagdag pa ni Lee na siya ang magtuturo kay Red Monkey ng leksyon ngayon kaya kailangan niyang maghanda. Pinaalala ulit ni Lee ang sinabi niya kanina na papaalisin niya si Red Monkey ng buo pa, pero mukhang hindi alam ni Red Monkey ang lugar niya. Sabi naman ni Red Monkey na dapat siya ang nagsasabi na ganyan sa kanyang Brother Rabbit. Umatake ng mabilis agad si Lee. Nahawakan at nakuha ni Lee ang mask, pero nagulat si Lee na hindi niya pala ito nakuha at nakatayo pa rin si Red Monkey. Tumingin si Lee kay Red Monkey at umatake ulit. Tumalon si Red Monkey papalayo para makaiwas sa atake ni Lee. Nanunood naman sila Gunpyeong at Bahyuk. Namangha si Gunpyeong sa chewing-gum skills ni Red Monkey dahil kakaiba talaga ito. Sabi naman ni Bahyuk na kahit ang Union Master ay mahihirapan sa paghuli sa kanya dahil sa chewing-gum.
Mabilis na umatake ulit si Lee papunta kay Red Monkey. Iniisip naman ni Red Monkey kung ano ang bibilhin niya sa pera na makukuha niya. Malapit na makuha ni Lee ang mask ni Red Monkey, pero nakaiwas siya ulit. Nagulat naman si Red Monkey dahil biglang naging mabilis si Lee. Hinahabol ni Lee si Red Monkey pero nakakaiwas pa rin siya. Nagbuga ng hangin si Red Monkey para walang makita si Lee. Pagbaba ni Red Monkey, umatake si Lee at malapit na makuha. Tumalon ulit si Red Monkey at sinubukan ni Lee na abutin siya. Napatigil si Red Monkey at nagkatitigan ang dalawa. Kaya napatigil si Red Monkey dahil ginamitan ni Lee ng kanyang great engravings technique. Hinayla ni Lee si Red Monkey. Lumalaban si Red Monkey, pero nakuha pa rin ang paa niya. Binagsak ni Lee sa sahig si Red Monkey. Lumaban si Red Monkey at nagkatitigan ang dalawa. Tumalon ulit papalayo si Red Monkey. Mabilis siyang tumakbo at inatake si Lee. Gumamit ulit si Lee ng great engravings technique at kinagulat ito ni Red Monkey. Nakuha ni Lee ang mask at makikita na ang muka ni Red Monkey. Biglang umatake si Lee at tumilapon si Red Monkey. Bumagsak si Red Monkey ng malakas sa sahig. Wala nang nasabi sila Gunpyeong at Bahyuk sa kanilang napanood na laban. Masaya si Lee na nakuha niya ang mask at sinabi niya na nadalian, comfortable, at madali siyang nanalo at wala man lang bakas ng kapahamakan. Maraming nag-congratulate kay Lee. Tinanong naman ni Lee kung wala pa rin bang malay ang sister monkey niya. Tinignan ito nila Bahyuk at wala nang gaitong malay. Sabi naman ng ibang tauhan na hindi ba nakakapagtaka na wala siyang malay. Sabi naman ni Lee na siguradong madyay gising siya ng madaling araw pagkatapos siyang buhatin. Nagtaka naman ang mga tauhan sa sinabi ni Lee. Dagdag pa ni Lee na pupunta siya para ubusin ang elixir storage room, or kunin ang mga funds ng Black Rabbit Union at dahan-daang makakatakas na parang burglar. Pero lahat ng iyon ay hindi gagana kay Lee. Pinagsabihan niya ang lahat na kailangan nila mag-ingat sa mga honey trap ni Red Monkey, lalo na sa Dark Faction. Naintindihan naman ito ng lahat. Hindi rin nagtagal, nagsalita bigla si Red Monkey na marami siyang natutunan kay Brother Rabbit ngayon. Nagulat din ang mga tauhan sa pagtayo ni Red Monkey. Nakita na ang muka ni Red Monkey, at nagandahan ang mga tauhan sa kanya. Lahat ng tauhan napalingon kay Red Monkey. Lahat ng executives ay hindi natuwa pati na rin si Lee. Ayon ang tunay na takot ng mga honey traps. At dito nagtapos ang pang-10 parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng The Return of the Mad Demon. Salamat!